الفجر يرسم بالضياء على المآب. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa At-Tauhidul Muyassar, ang pinagaang tauhid, ay tutungo na tayo inshallah sa mga uri ng Syirkul Akbar, mga uri ng malalaking syirk. Natalakay na natin na ang pinagkaiba ng malaking syirk sa maliit na syirk ay ang malaking syirk ay pangunahing nalalaman o nakikilala natin na nag-aalis sa gumagawa nito mula sa Islam. Samantalang ang isang gumagawa ng maliit na syirk ay hindi naman nawawala sa Islam, subalit siya ay nananatili na nasa mapanganib na kalagayan hanggat di siya nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga uri ng malalaking syirk na tinukoy ng ating mga scholar ay apat. Unang-una rito ay ang tinatawag na syirkud da'wah o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pananalangin o pagdarasal sa iba pa liban sa Kanya. O maaari rin nating matukoy na nagtatambal sila kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, syirkun niyya wal irada wal qasd. Ito ay ang pagkakaroon ng tao ng mga katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa niya ng kanyang mga gawain sa kanyang layunin dito o kaya ay ninanais sa kanyang mga gawain. Na ito ay itinutuon nga niya para sa iba pa, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayun din, sinabi ng mga scholar ang pangatlong uri, asyirkut ta'ah, ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa iba pa, liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na maaring ang pagsunod na ito ay ginagawa ng tao ng higit pa sa pagsunod niya sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat ay ang syirkul mahabba o ang pagmamahal ng tao sa iba pa liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala ng higit na pagmamahal kaysa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unang uri ng syirkul akbar na tinatawag na syirkud da'wah ay may papaliwanag sa pamagitan ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nang sila ay sumakay sa barko ay humiling sila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kaligtasan sa kanilang paglalakbay. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Subalit nang sila ay iniligtas na ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay pinadaong niya sa dalampasigan, sila ay nagtatambal na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na maaring sila ay nagdarasal na nga sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala o kaya sila ay nagpapasalamat sa isang ligtas na paglalakbay sa iba pang Diyos liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng nangyayari sa mga patron, halimbawa niya ng mga Katoliko ay meron silang mga patron ng paglalakbay o paglalayag katulad ni Saint Christopher na sila ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na mayroong unos o bagyo. Subalit kapag ligtas na sila, ay iniuugnay nila kay Saint Christopher ang kanilang kaligtasan. At maaari rin namang mayroong mga tao na masahol pa rito na sila ay nagtatambal pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit sa panahon ng kagipitan na sila ay nagdarasal pa rin sa kanilang mga santo o mga patron kapag sila ay nasa panganib. Ang pangalawang uri ng syirk ay ang tinatawag na syirkun niyya wal irada wal qasd. Ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa intensyon, pagnanais at pagbabalak. Na ang mga intensyon niya, pagnanais niya at binabalak niya ay nakadedicate sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinabi rito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Sino man daw ang maghangad ng buhay dito sa mundo at sa mga kinang nito ay ibibigay namin sa kanila ng buo ang gantimpala ng kanilang mga gawain sa mundong ito. Wa hum fiha la yubkhasun, at sila rito ay hindi dadayain o malulugi. Na ito yung mga tao na ang kanilang layunin sa kanilang mga gawain ay mga pangmundo lamang at hindi para sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At may mga tao na maaring para sa pagsamba o kaya ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala dapat ang gawain
subalit ang kanilang layunin dito ay para sa makumundong mga papakinabangan. Katulad ng kasikatan, katulad ng pera, impluensya at iba pa. Ang mga ito ay pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Na maaari nating makita na ito ay mataas na antas ng pagpapakitang tao. Na ang tao na ito ay gumagawa ng mga gawain hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala kundi para magkamit ng material na pakinabang dito. At tunay na tayo ay sinusubukan ng ganitong pagsubok na maaring darating sa atin tuwi-tuwi na ang bulong ni Satanas na gawin natin ang isang bagay para sa makamundong bagay sa halip na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang nakakatakot dito, ang mga gumagawa nito ay mawawalan ng saysay ang kanilang mga gawa na hindi sila magkakamit ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang kanilang layunin ay hindi ang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkus ay ang gantimpala ng mundo. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala ay magbibigay sa kanila ng kumpletong gantimpala nila na hinangad nila na makamundo. Pero wala na silang makukuha liban pa rito bagkus ang makukuha nila matapos na pakinabangan nila ang makamundong gantimpala na ito ay ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala karugtong nito, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Sila yaong walang mapapala sa kabilang buhay liban na lamang sa impyerno. Na wala silang makukuha doon na gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mawawalang saysay ang anumang ginawa nila sa mundo at mawawalan ng saysay anuman ang kanilang mga nakamit. Waliyadu billah. Pangatlo, syirkut ta'a o ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod. Na dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahaw wahida. Na meron daw mga tao na itinuring nila ang kanilang mga pari at ang kanilang mga rabay, ang kanilang mga pastor, mga pinunong panrelihiyon bilang mga Diyos na katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din ay kinuha nila si Hesukristo bilang kanilang Diyos o Panginoon na sinasamba. Samantalang hindi sila pinag-utusan liban na lamang ang sumamba sa nag-iisang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu. Walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, subhanahu amma yushrikun. Maluwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang kanilang itinatambal sa Kanya. Na dito ay tinukoy ni Sheikh Abdullah bin Ahmad al-Huwail ang tafsir ng aya na ito, tafsiru halladhi la ishkala fi, na ang paliwanag sa aya na ito na walang pagdududa rito, ta'atul ulama wal ubad fil ma'siyah la du'a'ahum iyahum kama fassaraha an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radiyallahu anhu lamma sa'ala faqala lasna na'buduhum fadhakara lahu anna ibadatuhum ta'atuhum fil ma'siyah. Na tinukoy ni Sheikh ang isang hadith nang si Adi nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman daw nila sinasamba ang kanilang mga pari dahil si Adi ay isang Kristiyano. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na ang kanilang pagsunod sa kanilang mga pari sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang pagsamba nila sa kanila. Dahil ang kanilang mga pari ginagawang halal ang haram at sinusunod nila ito katulad ng alak, pagsusugal, ang pagpapatubo sa pautang. Ito ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala subalit pinahintulutan ng kanilang mga rabay at mga pari. Samantalang ang pag-aasawa ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala pero ipinagbawal ito ng mga pari sa kanila. Kaya ang mga ito ay pagsunod nila sa kamalian, kaya ito ay mahituturing na pagsamba nila sa kanila. Dahil isang bahagi ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagsunod sa paghahatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panghuli, sa mga uri ng malalaking syirk ay ang syirkul mahabba o ang pagtatambal sa pagmamahal na ang tao ay magmamahal sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala nang higit pa sa pagmamahal niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah.
na mayroon daw mga tao na kumukuha ng mga kapantay ni Allah subhanahu wa ta'ala at minamahal nila ang mga ito tulad ng pagmamahal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang marapat para sa isang mananampalataya ay ang mahalin niya si Allah subhanahu wa ta'ala ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. At hanggang dito na lamang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.